Nagbigay na ho guys ng babala, ng warning itong US dito sa mga Chinese sa ginagawa nilang pambubuli dito sa bansang Pilipinas, especially doon sa issue sa West Philippine Sea sa lugar ng Bajo de Masinloc. Paano ba naman kasi guys, winaterkano na naman ho tayo. Itong mga Chinese, winaterkanon ang BFAR vessels. So, hindi ko na ipapanood sa inyo guys yung video kasi nakita nyo naman ata na talagang hindi na tayo nirespeto. Sobra-sobra na ho yung pangangamkam ng kapangyarihan at ang pambubuli sa bansang Pilipinas. Abay, buti nga ho, itong US ay nagsalita. Samantalang itong ating VP, tahimik ho. Abay, talaga nga naman, nakakaloka ho itong mga eksenang ganap dito sa ating bayan. Sarili nating Vice Presidente, hindi tayo kayang ipaglaban. Anyway, sabi dito sa balita, behave. US calls on Beijing to stop dangerous conduct in South China Sea. Kasi guys, itong China na to, wala naman silang kinikilalang EEZ, wala silang kinikilalang exclusive economic zone. Ang dami nang naging issue simula pa ata nung September, yung nagtatayo sila ng reclamation, 'di ba? Yung coral reefs, talagang pinulbos nila doon. Magtatayo pa sila ng reclamation, nilagyan tayo ng floating barriers, tapos ano pa ba yung issue? Winaterkanon tayo, and then naulit naman ng naulit. So, winaterkanon ulit ngayon ng mga Chinese itong ating BFAR vessels. Alam nyo guys, hindi lang to nakakaapekto sa seguridad ng ating mga kababayan. Nakakaapekto rin ho ito sa ating pangkabuhayan. At hindi lang din sa pangkabuhayan guys, nakakaapekto din ito sa ating international law kasi hindi nila nire-respeto. Talaga nga namang nambababoy. So, meron na hong arbitral ruling, abay, hindi pa nila sinusunod. So, kasi ang palusot nila, during ancient times, yung South China Sea daw ay pagmamay-ari nila. Buhayin nyo ulit yung ninuno nyo. Gawin yung testigo. Ano? Anyway, sabi dito sa article, the United States called Sunday for Beijing to halt its dangerous and destabilizing actions in the disputed South China Sea after a Philippine boat and Chinese Coast Guard ship collided near a contested reef. Saan pa ba dito? Both countries traded blame after the incident earlier. The latest such confrontation in the contested sea. The collision happened during a Philippine resupply mission to a tiny garrison on Second Thomas Shoal in the Sprati Island, a fish port for Manila and Beijing, coming a day for another incident near Scarborough Shoal. On both days, Chinese ships employed water cannons and reckless maneuvers, including forcing a collision, causing damage to Philippine vessels undertaking official supply mission to those locations, and jeopardizing and safety of the Filipino crews. Sabi yan ng department spokesperson Matthew Miller sa kanyang statement na inilabas. Talaga nga namang sobra-sobra na ho ang pambubuli ng Chinese sa ating government, sa ating bansang Pilipinas, na dapat sana hindi tayo ginaganito, pero wala eh. Dati kasi yung presidente natin nuknukan ng alam nyo na, 'di ba? To the point na sinabi niya, hayaan nyo na yan, tubig lang naman yan. Tingnan nyo, napaka-aggressive ho ng ginagawang action sa atin nitong mga Chinese. Tapos ano sabi niya, gawin na lamang daw yung probinsya ng Chinese itong Pilipinas. Nang dahil sa mga sinabi mong yan, tingnan mo yung naging epekto at naging dulot guys ng pagsalita mo na yan dito sa bayang Pilipinas. Talaga nga namang binaboy tayo malala. Tingnan niyo yung kalatig bansa natin, Japan,
Indonesia, Vietnam. Noong mga time na naglilibot-libot yung Chinese dyan sa mga area na yan, pumapalag itong mga bansang yan kahit maliliit. Kaya at the end of the day, ano yung nangyari? 'Di ba? Umalis yung mga Chinese. Hindi nila nakayanan kasi pumapalag. Samantalang itong bansang Pilipinas, wala eh. Kasi yung dating presidente, nuknukan ng kabubuhan eh. 'Di ba? Hinahayaan lang yung Chinese sa ginagawa nila. Kasi tubig lang naman daw yan. Bakit hindi naman lang daw natin ibigay yan? Kasi tubig lang naman daw yan. Tubig. Para sa'yo. Tubig. Pero hindi yan tubig para sa ating mga mangingisda. Kundi isa yang pangkabuhayan. Nuknukan talaga ng ano to. So, the ships at Scarborough Shoal also use a caustic device incapacitating the Filipino crew membership and drove away Philippine fishing vessels. Those actions reflect not only reckless disregard for the safety and livelihoods of Filipino but also for international law. Yan, kagaya ng sinabi ko sa inyo. So, itong tension kasi guys ng China at ng Pilipinas over the issue of West Philippine Sea or South China Sea ay napakatagal na tong standoff na to, itong laban na to sa panahon pa ni Pinoy. Yun nga lang, hindi sila makaporma sa panahon ni Pinoy kasi nagkakaroon guys ng standoff. Talaga nga namang hindi na umalis yung barko na pinadala ni Pinoy dyan sa West Philippine Sea. Talaga namang meron hong long-standing standoff na nangyari sa panahon ni Pinoy. At balita ko nga din guys, kasi nalimutan ko na yung article, meron ho siyang ipapakulong sana ng mga Chinese. Yun nga lang, hindi nakulong dahil nga pinagtanggol ng Chinese government. Pero 'di ba, ang tapang ni Pinoy sa part na 'yan. Pero hindi ko sinasabi na itong si Pinoy napakagandang presidente. Ang tinutukoy ko lang dito, kahit ganyan si Panot, kahit papano pinaglaban niya ang ating bayan. Not like dito kay Duterte na ang tapang manalita, pero yung ipaglaban ng ating bayan talaga nga namang wala eh, pinabayaan tayo. 'Di ba? Hinayaan niya lang yung ginagawang kababuyan ng Chinese dito sa West Philippine Sea. So imagine, nakakalungkot. So sabi dito sa balita, long-standing tension between Manila and Beijing over the sea have flared in the recent months following the multiple incidents involving Philippine and Chinese vessels, including two previous collision. China claims almost the entire South China Sea, including water and island near the shores of its neighbor, has ignored an international tribunal ruling that its assertions have no legal basis. It deploys boat to patrol the busy waterway and has built artificial island that it has militarized to reinforce its claim. Miller said the tribunal 2016 decision is final and legally binding on the PRC and the Philippines. The U.S. calls upon the PRC to abide by the ruling and desist from its dangerous and destabilizing conduct. He added, using an acronym for the People's Republic of China. So, the United States stands with our Philippines allies in the face of this dangerous and unlawful action. He said, adding that a mutual defense treaty between U.S. and Philippines extends arms attack on the Philippine Armed Forces, public vessels, or aircraft. So, alam nyo ba guys, na kahit anong pakiusap ang gawin natin dito sa Peoples of China, o sa China, sa People's Republic of China, kahit anong gawin natin pakiusap, para lang tayo nakikipag-usap sa mga sinto-sinto kasi hindi din naman sila nakikinig dyan. So, all we need to do is take an immediately action para solusyonan itong ganitong problema na to. So, manlaban tayo kasi if hindi tayo manlaban, pagising natin sa umaga, baka wala na yung mga lugar na yan. Baka kanila hinayan nila at angkinin na nila. Kasi hindi lang naman tubig yan dyan eh. Meron niyang mga kayamanan, meron diyang mga natural sea oil, natural gases, 'di ba, na magagamit sa ating ekonomiya.
So, imagine that, guys. Ang laki ho ng problemang binitawan ni Digong. Tapos, ito pang si Digong, todo tanggol pa dito sa China. And up to this moment, yung kanyang anak, wala pa ding statement na binibitawan kung ano ba yung kanyang lagay, 'di ba? Kung ano yung kanyang magiging moves dito sa ginawa ng China na pang water cannon sa ating BFAR vessels. Up to this moment, tahimik pa din ang ating VP. So nakakalungkot lang isipin na ang ibang bansa talagang nagpahayag na ng simpatya, samantalang itong vice presidente natin ay talaga nga namang tahimik pa din sa issue. Anyway, yun lamang ho guys. It's me again, si Mimalisha nyo. Tagbabalik ulit para sa ating panibagong video.